Ipapatuloy po natin ang ating pag-aaral nitong chapter 2 ng ating pong confession na pinamagatang of God and of the Holy Trinity. Nasa part 16 na po tayo. Bibihin lang natin yung mga nadaanan natin so far. Yun. Okay. So, nandito pa rin tayo no, sa Roman numeral number 3, the triune God in relation to Himself. So, ito po yung bahagi ng chapter 2 na tumatalakay sa doktrina ng Holy Trinity. Letter A pa rin tayo, the doctrine of the Trinity stated. At nandito pa rin tayo no, sa ilalim ng Roman numeral o ng letter A, the unity of the three divine persons elaborated, the divinity of the three subsistencies defended, the distinctions of the three divine persons analyzed. Okay, I think nandun na tayo sa bandang huli ng paragraph 3, papunta na tayo sa pagtatapos ng paragraph 3, pero tutuloy pa rin natin itong number 3 under letter A, the distinctions of the three divine persons analyzed. Talagang sadyang medyo komplikado itong doktrina na ito. Malalim talaga siya. At mainam talaga na pag-aralan natin. Bagamat malalim siya ay ma-appreciate pa rin natin yung kagandahan ng turo ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili dito po sa na binubuod ng ating pong confession. So paragraph 3 pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa part na ito. The Father is of none, neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father. The Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. So na-discuss na natin yung part dito sa statement na ito na may kinalaman sa Son, the Son of God. The Son of God is eternally begotten of the Father. So na-discuss na natin yung eternal generation of the Son. Okay, so pinag-aralan natin that there was no time that the Son was not the Son. Baga walang panahon na hindi anak ang anak ng Diyos. So even from eternity, ang relation ng anak sa ama ay anak siya ng ama, no? Ando na rin ang ama at nando rin ang banal na espiritu. Bago pa likhain ang lahat ng bagay. So ganyan ang kaugnayan ng anak sa kanyang ama. Hindi po nag-usap yung anak at ang ama na pagka ikaw ay ipinanganak sa lupa, ay ipadala kita bilang Mesaya, doon ka magiging anak. Hindi. Bago pa man ipinadala ng ama ang anak, anak na siya ng ama. So siya po ay only begotten son na. Yan po ang doctrine of the eternal generation of the Son. At kung ano yung ama, kung ano yung katangian ng ama, ay yun din ang katangian ng anak. Kung ano yung katangian ng anak, yun din ang katangian ng banal na espiritu. Bakit? Sapagkat sila iisa. Okay? Bagamat sila tatlong magkakaibang persona, hindi sila magkakahiwalay, pero sila iisa. No? Iisang Diyos lamang. Okay, so hindi na natin babalikan yun. Natalakay na natin yan ng detalyado nung nakaraan. Let's start with this point. Paalala, the confession maintains that God was in one sense one and in another sense three. No? It asserted that God was ultimately both one and three. One essence or substance and three persons or subsistencies. So paulit-ulit, no? Kasi yan yung nakasulat ng mga terms sa ating confession. One substance, sabihin ng substance, one essence, sabihin, nag-iisa lamang ang katangian nila. Pag sinabing subsistencies, yun yung term na ginamit sa confession para tukuyin yung persons, Father, the Son, and the Holy Spirit. So, three persons, three subsistencies.
No? Kaya in a sense, three, but in another sense, one. No? Tatlo, pero iisa. Iisa, pero may tatlong persona. Yan po ang turo ng Biblia patungkol sa Trinity. Okay? So, dapat hindi tayo malito dyan. Note, we must content ourselves to view God within the limits of His self-disclosure. Ibig sabihin, kung ano yung pinakilala ng Diyos sa atin sa Biblia patungkol sa kanyang sarili, doon lang tayo maglilimit ng ating pag-aaral. Hindi natin sasakupin o hindi natin pipiliting alamin ang mga bagay na hindi na inihayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. So kung ano na yung pinahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili sa Biblia na para sa akin ay sapat, tanggapin natin yon. Hindi na natin dapat tanungin yung mga bagay na hindi na ipinahayag ng Diyos sa atin. Diba? Sa Deuteronomy 29:29 sabi, may mga bagay na lihim para sa Diyos lamang. Pero may mga bagay na inihayag, yun ay para sa atin. Dapat nating alamin at dapat nating seryosohin. So, kung may mga bagay na ipinahayag ang Diyos patungkol sa kanyang sarili, yan ang dapat nating alamin. Yan ang dapat nating aralin. Yan ang dapat na maging pamilyar tayo. Tulad dito sa Doctrine of the Trinity. Bakit natin pinaniniwalaan na mayroong Trinity? Wala namang salitang Trinity sa Bible. Pero, pinaniniwalaan natin sapagkat itinuturo ng Biblia. Ipinahayag ng Diyos ito sa kanyang salita, malinaw na nakasulat, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, nakikita natin ang mga turo patungkol sa doktrina nito, kaya natin siya tinatanggap. Kaya natin siya pinaniniwalaan. Pero yung katotohanan patungkol sa Trinity, hindi natin kayang ipaliwanag ng buo. Hindi natin kayang ipaliwanag ng kami nating detalyado na lahat ng dapat alamin patungkol dito, maaarok ng ating kaisipan. Kasi pinag-aralan din natin na ang Diyos ay incomprehensible. Pag sinabi natin incomprehensible, hindi kayang arokin ng isip ng tao. So kung pipilitin natin na ang lahat ng katotohanan patungkol sa Trinity kaya nating maunawaan, kinukontra natin yung mga nauna nating pinag-aralan, that God is incomprehensible, that God is infinite. Pag sinabi mo that God is infinite, hindi natin siya kayang hindi kayang yakapin para maunawaan ang ating limitadong kaisipan. Okay? So, itong turo at katotohanan patungkol sa Trinity, hindi natin sinusubukang ipaliwanag. Rather, it is to be confessed. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin ito kayang ipaliwanag ng ganap na ganap, pero hindi kailangang ipaliwanag ng ganap para tanggapin, no? Para yakapin. No? May kasama pong elemento ng pananampalataya sa Biblia pagdating po sa usapin ng mga doktrina. Ano? At isa na yung Trinity dyan. Hindi natin ito lubos na maunawaan. So kung hindi natin kayang maunawaan ng gusto, hindi natin kayang ipaliwanag ng gusto. Pero hindi ibig sabihin hindi natin i-confess. Hindi ibig sabihin hindi natin yayakapin na ito'y katotohanan. Hindi ibig sabihin hindi natin ituturo. Okay? So tayo, pinag-aaralan natin. Ako, pinag-aaralan ko, itinuturo ko. Hindi ko sinasabing alam na alam ko na. Hindi ko po sinasabing nakabisado ko na. No? Kahit po ako, marami pa akong inaaral, no? Patungkol dito. Actually, nung binabalikan ko itong mga topic na pinag-aralan natin, marami po dito ay hindi lang nare-refresh sa akin eh. Marami po dito lumilinaw, marami iba. Doon ko pa lang siya nare-realize, no? Lalo na pagka nakakausap natin yung ibang mga kapatiran natin, no, sa ating association. Pagka nakikita-kita kami, lagi kami nag-uusap patungkol sa mga theology, no, yung mga nababasa nila, yung mga natututunan nila. Pagka nakikinig tayo dyan, nakikita natin, nga no, may mga bagay na siguro na-overlook ko din sa aking pag-aaral, o maaring hindi ko siya nadaanan, o maaring hindi ganun yung pagkaintindi ko. Pagka napapag-usapan, no, nagiging malinaw. No? Pero hindi ibig sabihin, malalaman mo na lahat yung detalye. No?
ang isip natin ay napakalimitado lamang. Though, limitado yung ating kaisipan at hindi natin kayang sakupin yung lahat ng katotohanan na ito para lubos nating masabing naintindihan, hindi ibig sabihin hindi natin siya paniniwalaan. Okay? So kasama yung element ng faith. So, dahil ito ay tinuturo ng Biblia at malinaw na nakasulat sa Biblia, kasama sa dinidikta ng ating pananampalataya, natatanggapin natin yan. At ikukumpisan natin yan na ating pinaniniwalaan. Okay, so may mga ilang bagay lang ako dito na gustong pansinin sa statement na yan sa paragraph 3. So, pag-usapan na natin yung patungkol sa anak. So, pag-usapan natin yung patungkol naman sa ama. No? So, dito, ang sabi, the father is described negatively. Doon kasi sa ating statement, sabi, the father is of none. The father is of none. So, not begotten nor proceeding. Ano ibig sabihin nun? Ang ama, hindi siya bugtong na anak. Diba? Tulad ng lagi natin paulit na sinasabi, ang ama, hindi siya ang anak. Ang anak, hindi siya ang espiritu. Ang espiritu, hindi siya ang ama. Hindi rin siya ang anak. Okay? So dito sa statement ng mga sumulat ng ating confession, sinasabi nila, though negatively, the father is none. So ibig sabihin, yung kanyang pagiging ama ay hindi nakabatay sa ibang persona ng Trinity. 'Di ba? Pinag-aralan natin the Son is the only begotten of the Father. So ibig sabihin yung kanyang pagiging anak ay nakabatay sa kanyang kaugnayan sa kanyang ama. Ang ama, walang kaugnayan ng ama sa sino man sa Trinity na magsasabi ng kanyang kalagayan, no? Dito sabi, he is not begotten nor proceeding. Paalala ko, no, yung pinag-uusapan natin dito, relationship ng Trinity sa isa't isa. Ang anak, ang relationship niya sa ama, no? Only begotten son siya. Pero ang ama, kaugnayan niya sa anak, ama pa rin. No? Wala siyang ibang title, no, with relation to the son maliban sa pagiging ama. Kaya the father is not begotten nor proceeding. Pero mag-ingat tayo, no? Gusto kong magbigay ng caution. This does not mean that the father is greater than the son and the spirit. No? Kasi sabi, the son is the only begotten of the father. Yung kanyang pagiging anak ay dahil sa kaugnayan niya sa kanyang ama. Dito mamaya pakikita ko that the Spirit is proceeding from the Father and the Son. Ibig sabihin, sa Biblia, ang revelation sa atin patungkol sa kaugnayan ng banal na Espiritu sa Ama at saka sa Anak, nagbuhat siya sa Ama at sa Anak. No? Pero hindi ibig sabihin na ang Ama ay hindi sinabing siya ay minamahal ng anak. Walang ganong kaugnayan. Hindi ganon yung title na binigay sa atin patungkol sa relationship nila sa Trinity. The Father is none eh. No? He is simply the Father. No? Yun ang revelation sa atin sa Scripture. Ang Ama ay Ama. Okay? Ang anak, kaya siya tinatawag na anak sapagkat siya ang bugtong na anak ng Ama. Okay? So, kumbaga, yung kanyang pagiging anak ay dahil sa kanyang kaugnayan sa Ama. Pero ang Ama ay Ama. Okay? Yan ang sinasabi dito. Pero hindi ibig sabihin na ang Ama ay Ama at yan ang kaugnayan niya sa anak at sa banal na Espiritu. Higit siya o mas makapangyarihan siya sa anak at sa banal na Espiritu. Hindi po dahil Ama siya, mas mataas siya sa anak. O mas mataas siya sa banal na Espiritu. Diba? Kasi sa family, diba, mayroong hierarchy ng authority. No? So, meron tinatawag na head of the family. Merong authority. Okay? So, authority ay yung father and then the mother. Sa ilalim yung mga anak. Okay? So, parang merong levels. No? Mas mataas ang mga magulang kaysa sa kanilang mga anak. Kaya dapat ang mga anak nagpapasakop at gumagalang sa kanilang magulang. Diba? Pero hindi ganoon ang
dapat na pagkaintindi natin pagdating sa relationship ng Father, Son, and Holy Spirit. Hindi dahil Father siya, ay mas mataas siya kaysa dun sa Son. Okay? Tandaan natin, ito pong mga titles na ito ay titles revealing to us the relationship between the persons of the Trinity. Okay? Pero, they are one. Okay? Okay, malilito. Kaya alam natin na ang unang persona ay Ama, sapagkat alam natin na nung nagsalita ang Panginoong Hesukristo at nanalangin ng Panginoong Hesukristo, meron siyang pinananalanginan na tinatawag niyang Ama. Okay, kumbaga kaya natin nalaman na ang unang persona ng Trinity ay Ama sapagkat tinawag siya ni Jesus na Ama. Diba, tinuro nga sa atin pag mananalangin tayo sa ating Ama na nasa langit. Kaya natin alam na ang unang persona ay Ama sapagkat ipinakilala sa atin ng anak ang Ama. Diba? Kaya natin alam na ang anak ay anak sapagkat ipinakilala ng Ama ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang bugtong na anak. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa yung anak o lalo mas mababa yung banal na espiritu. Hindi po. Ulitin natin, ito po ay ang relasyon ng Trinity sa isa't isa. So, pagamat sila'y tatlong magkakaibang persona, Ama, Anak, Espiritu, sila iisa, papantay-pantay sila, pare-pareho ang kanilang katangian, walang higit ang katangian kaysa sa isa. No, they are co-equal, co-eternal, consubstantial. Yan yung term, no, ng mga theologians natin. But they are one God. Okay? Assertion natin, ito, importante itong term na to, no? Bagamat hindi siya, masyado siyang technical at hindi siya pangkaraniwang ginagamit, no? Sa preaching, hindi mo siya maririnig madalas, no? Makikita mo lang itong term na ito sa mga theological discussions, sa mga systematic theology books, ano? O kaya yan, sa confession natin, sa mga pag-aaral natin ng doctrines, makikita natin to, no? Ang assertion natin, we deny the teaching of subordinationism that teaches that the deity of the Son is essentially subordinate to that of the Father. Okay? Yung pong turo ng subordinationism, sinasabi nila na ang anak, sapagkat siya'y anak, siya'y nasa ilalim ng Ama. Diba? Wala pong anak na mas mataas kaysa sa Ama. No? Kahit saan ka pumunta. Ano, siguro kung yung anak ay hari, no, yung ama ay hindi siya ang hari, mas mataas siguro yung katungkulan ng anak na hari kaysa sa ama. No? Pero sa kanilang relasyon at sa loob ng pamilya, ang ama mas mataas kaysa sa anak. Ganun ang pagkaintindi natin. Kasi sinasabi ng iba, ay ganun din sa Trinity. Kung ang anak, ang bugtong na anak ay anak ng ama, marami naman talatang nagsasabi, di ba? Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi nila, mas mababa si Jesus, nagpapasakop siya sa Ama. No? Kaya yung pagiging Diyos ni Jesus, mas mababa din kumpara sa Ama. No? Kasi, ano siya anak lang siya. Ano? Pero yun ang mamali sa pagkakaintindi. Ano? We cannot deny the deity of the Son. Hindi natin pwedeng sabihin diluted yung form ng pagiging Diyos ni Jesus kasi anak siya. O, dahil nagkatawang tao si Jesus, nabawasan yung kanyang pagiging Diyos. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Nananatili siyang ganap na Diyos, kahit na siya'y ganap na tao, pero kahit na siya'y nagkatawang tao, nananatili pa rin pantay ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Walang panahon na nagbago, no? Yung kanilang kaugnayan sa isa't isa. Okay? Nananatili silang iisa. Of one essence. Kaya nga pag sinabing of one essence, hindi mo pwedeng pag-iwahiwalay niyan. Ay, nagkatawang tao na yung anak, so nabawasan na yung pagiging Diyos. Hindi ganon. Kaisipan lamang po yun ng mga pinipilit yung logic ng tao sa Trinity. Pinipilit na ipaliwanag ng maliit na isip ng tao yung Diyos na infinite. Ayun ang ginagawa ng marami. Kaya ano naging resulta? Heresy. Tulad niyan. Subordinationism is a heretical teaching. Okay, na mas mababa yung anak, therefore, mas mahinang klase siya na Diyos, mas makapangyarihan ng Ama kaysa sa Kanya. Okay, yung ibang turo ay nilikha lang ng Ama ang anak.
No? Kaya nga siya tinawag na anak. Okay, nauna ang ama, sumunod lang ang anak, at huli ang banal na espiritu. Ganun ang sinasabi ng marami. Pero ang assertion natin, hindi tama ang teaching ng subordinationism na mas mababa o nagpapasakop ang anak sa ama pagdating sa kanilang kalikasan, pagdating sa kanilang pagiging Diyos. Okay? Kundi sila'y magkapantay, sila'y magkatulad sa lahat ng bagay, at pare-pareho ang kanilang katangian sa isa't isa. Ang point natin, the essence of the Son is underived and self-existent. The person, however, is derived by way of eternal generation from the Son. So pag sinabi nating derived, hindi tayo takot gamitin yung term na derived. No? Yung ibig sabihin ng derived ay hinango o kaya ay parang kinuha natin. No? Hindi tayo takot gamitin yung salitang derived. The person is derived because he is the eternal generation of the Son. Ang paliwanag natin lagi pagdating dito, ang pinag-uusapan natin dito ay ang kanilang kaugnayan sa isa't isa. Okay? Ang anak ay tinawag na anak sapagkat ang kanyang kaugnayan sa unang persona ng Trinity, kanyang ama. Okay? Paano natin nalaman yun? Yun yung turo ni Jesus eh. No? Na dahil siya yung bugtong na anak, meron siyang ama. Okay? Pero hindi dahil sinabing ama niya yon, nilikha lang siya ng ama. O kaya meron siyang nanay. Kaya merong ama. Hindi ganon. Okay? Bago pa manilikha ang lahat, ama na ang ama, anak na ang anak, banal na espiritu na ang banal na espiritu. Okay? So, ganon na sila. Yung relationship nila sa isa't isa, ganon na. Kaya, pagdating sa essence, yung pagiging Diyos ni Jesus, underived. Okay? Ibig sabihin, hindi naging Diyos lang si Jesus dahil binigyan ng 50% ng pagiging Diyos ng Ama. O kaya ay binigyan ng 25% ng kanyang pagiging Diyos. Kaya yung anak naging Diyos din. No? Hindi po ganun ang turo ng Biblia. No? Kasi pag ginawa mong ganun ang paliwanag, ibig sabihin, hindi iisa ang Ama at saka ang anak. No? Kasi mas higit yung Ama kaysa sa anak. Hindi. Iisa nga lang sila eh. No? Iisa lang silang Diyos. Kaya hindi pwedeng mas mababa yung isa. Mahirap. Pag sinabi mong one and undivided, hindi mo pwedeng pira-pirasuhin. Hindi mo pwedeng pitasin yung isa. No? Tapos sabihin siya yung mas makapangyarihan. Tapos pipitasin mo rin yung isa, sabihin mo susunod na makapangyarihan. Pipitasin mo yung isa, sabihin mo yung Ventura. Wala na naman. Wala. Okay, so maganda yung binanggit ni Rob Ventura dun sa A New Exposition of the London Baptist Confession of Faith of 1689. Ito po yung mas bagong version kumpara to kay Sam Waldron na book. Sabi niya dito, ayan. Subordination in modes of existence teaches that as to their essence, the Son and Spirit are equal in power and glory to the Father, but as to their persons, they are eternally generated and eternally proceed from the Father. Thus, as to their essence, they are self-existent, while as to their persons, they are eternally derived from the Father. Okay? So, malinaw dito, no? Pinapaliwanag sa atin dito ni Rob Ventura, yung general editor ng book na ito. Wala tayong problema na gamitin yung salitang subordination. No? As long as dinedefine natin na ito ay may kinalaman sa kanilang mode of existence o mode of revelation ng kanilang relationship sa isa't isa. Okay? So, syempre, the Father
Okay, will be first, and then second yung son. Okay, pero hindi ibig sabihin mas mababa ang anak kumpara sa ama. Kasi equal sila in power, equal sila in glory. Okay? Self-existent ang ama, self-existent ang anak, self-existent ang banal na espiritu. They are eternally derived from the Father. The persons, they are eternally derived from the Father. Mamaya makikita natin yung sa Holy Spirit because He proceeded from the Father and the Son. So, ulitin ko, no, hindi natin iniiwasang gamitin yung subordination na salita as long as alam nating ipaliwanag ito sa tama niyang definition. Okay, wag nating papaliwanag na katulad ng itinuturo ng heresy ng subordinationism. The next, the Spirit. Okay, so tapos na tayo sa Father. Okay, nakita natin that the Father is none. Ibig sabihin, His relationship is derived from no one. Okay, He is the Father. Punta tayo sa Spirit. Sabi, the Spirit is said to be proceeding from the Father and the Son. Yun yung nakalagay sa paragraph 3, di ba? The Holy Spirit is proceeding from the Father and the Son. No? Ito, meron tayong mga talata na magbibigay ako ng dalawa na sinasabi, no? Na siya ay nagbuhat mula sa Ama at sa Anak. Bawa, John chapter 15 verse 26. Sabi sa John chapter 15 verse 26, but when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will bear witness about me. So tingnan niyo mabuti. Yung relationship ng Spirit, who is called here the Helper, or the Spirit of truth, tingnan niyo yung relationship niya sa other persons of the Trinity. He will be sent, or He will be sent to you from the Father. Tingnan niyo yung yung relationship. Yung Spirit, in relationship sa Father, He will be sent from the Father. So ipadadala ang banal na Espiritu mula sa Ama. And then sabi diyan, who proceeds from the Father, nagbuhat sa Ama. No? Sabi dito, I will send to you from the Father because He will proceed from the Father. So nagsasalita si Jesus. Sino magpapadala sa banal na Espiritu? Ang Ama at ang Anak. Yan ang revelation sa atin. Okay? Pero hindi ibig sabihin dahil pinadala lamang siya ng Ama at saka ng Anak, mas mababa siya kumpara sa Ama at saka sa Anak. Okay? Ulitin natin, kaugnayan ito ha. No? At kung paano sa atin ini-reveal sa Biblia yung kanilang relationship sa isa't isa. Kasi Trinity, may relationship sila sa isa't isa eh. Okay? So mula sa eternity, yung Father, Father na, yung Anak, Anak na, yung Holy Spirit, Holy Spirit na. And when it comes to sa relationship o yung revelation nila sa atin at dun sa mode kung paano sila nag-reveal ng kanilang sarili sa atin, nauna yung Ama, and then sumunod yung Anak, and then sumunod yung banal na Espiritu. Anong kaugnayan? Ang Ama ay Ama, ang Anak ay bugtong na anak ng Ama, at ang banal na Espiritu, sabi diyan, siya ay pinadala ng Anak at buhat din naman siya sa Ama. Okay? Kaya sinabing proceeding from the Father and the Son. Yung term po na, yung phrase na proceeding from the Father and the Son, galing sa Biblia yon. Ibig sabihin, ganun ang revelation. Ganun pinakilala ng Diyos yung relationship ng Holy Spirit sa Father at saka sa Son. Siya ay nagbuhat sa Ama at saka sa Anak. And then another verse, John chapter 14, verse 26. Basically the same. Sabi, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Diba? Sabi kanina doon sa chapter 15, ang Anak ang nagpadala. Dito naman, ang Ama ang nagpadala, pero sa pangalan ng Anak. No? Whom the Father will send in my name, si Jesus yung nagsasalita, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Okay?
Kumbaga, ang banal na espiritu, sinabi, ipadadala ng ama sa pangalan ng anak. So, nagbuhat siya sa ama at sa anak. Pero hindi ibig sabihin mas mababa siyang uri. Hindi ibig sabihin na siya ay mas mahina. No, hindi ibig sabihin na siya ay nagpapasakop lamang sa ama at saka sa anak. No? Dito pinapakita sa atin na ang revelation ng Diyos, ang unang person na nag-reveal ng kanyang sarili sa atin, Father. No, kahit naman sa Old Testament, malinaw yan. Ang Israel tinawag na Son of Yahweh. Okay? So nandun na agad yung pagpapakilala na ang unang persona, Ama. And then, pagdating sa incarnation, no, pinakilala ng Ama na meron siyang bugtong na anak. No? At nung pumanik na ang Panginoon dun sa Acts, may pinadala siya dun sa Acts chapter 2. Ano yun? Yung Holy Spirit. Ito, yung pinapangako sa John chapter 14 at saka sa John chapter 26. Dumating siya sa Acts chapter 2. No? Pero malinaw na ang banal na espiritu ay buhat sa ama at sa anak. No? Dahil ipinadala ng ama at ipinadala din ng anak. So ganun lang naman yung revelation. No? Sa akin wala akong problema na ganun yung revelation kasi ganun yung order ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili at maging ng kanyang persona. Pero hindi ibig sabihin dahil nauna ang ama, pangalawa yung anak, pangatlo yung banal na espiritu, ganun din yung kanilang ranggo, no? Dahil una, syempre, pinakamataas. Pangalawa, sunod na pinakamataas. Pangatlong pinakamataas. Hindi ganun, no? Hindi ganun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, ganun yung order ng revelation. Ang una ay ama, ang pangalawa ay anak, ang pangatlo ay banal na espiritu. At dun sa order na yon, yung kaugnayan nila. Ang anak ay bugtong na anak, ang banal na espiritu ay nagbuhat sa ama at sa anak. Okay? So, caution. Ang pinaka-dapat bantayan natin dito ay yung term na, ba't nawawala lagi? Yung term na proceeding, nagbuhat. Tik yung pinaka-malinaw na Tagalog na translation ng proceeding, nagbuhat. Does not mean that the Holy Spirit is lower compared to the Father and the Son. Rather, it defines the order of their relationship. The Father first, the Son second, and the Holy Spirit third. Father is none, ibig sabihin, wala siyang sinundan pagdating sa order, siya yung una . The Son is second pagdating sa order at maging sa revelation, pinakilala siya in relation to the Father as the only begotten of the Father. Ang pangatlo, Holy Spirit. Pinakilala siya sa atin na nagbuhat sa ama at sa anak. Ganun ang pagpapakilala. No? Order yan ng relationship and ng revelation sa atin. Pero hindi ibig sabihin na order ng ranggo. Okay? Pinapaulit-ulit ko baka mamaya mali pa rin ang pagkaintindi ng marami. Pagka po inisip ninyo, dahil may nauna at mayroong sumunod, mas mataas yung nauna. No? Kesa dun sa sumunod. Hindi po ganon, Kaya tayo naniniwala na may ganyang order kasi ganyan ang nakasulat sa Bible. Okay? Ang assertion natin, we believe that there is relational order among the persons of the eternal Trinity, and yet we accept that they have one and the same essence. May order, walang mali doon. May nauna, may pangalawa, may pangatlo. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila pantay-pantay. Kasi sa atin, halimbawa sa pamilya, yung unang anak, pagtawag panganay, kuya, no? Yung susunod, ate, no? Yung susunod, o kaya sa ibang Tagalog, diko. Kung alam ninyo, naririnig niyo. Sa amin kasi, yung panganay kuya, yung pangalawa ako yon, diko. Yung pangatlo, sangko. Yung huli, bunso. Okay? Sa babae, merong ate, may ditse, may sanse, may ganon-ganon, di ba? May order. So may pagkakasunod-sunod. Pero yung order din na yon sa magkakapatid, nagde-define ng kanilang authority. Siyempre yung kuya,
mas dapat igalang kumpara dun sa di ko. Hindi ko, igagalang nung sangko. Yung sangko, igagalang ng bunso. Okay? Pero hindi natin pwedeng i-apply yun sa Trinity. Na dahil yung ama ang nauna, dapat igagalang ng anak at magpasakop yung anak sa ama kasi siya ay nasa ilalim ng ama. Hindi ganoon. Okay? Ang pinag-uusapan natin ito ay order of relationship sa pagitan ng Trinity at yung order din ng revelation sa atin sa Scripture. Pero nananatili silang one and the same essence. Equal. No? Sila sa isa't isa. No? Iisang Diyos lamang. Pantay-pantay. Kung anong katangian ng ama, hindi ng katangian ng anak. Kung ang ama ay 100% Diyos, ang anak 100% Diyos din. Ang banal na Espiritu ay 100% Diyos din. Okay? Maganda yung sinabi dito ni Theodore Beza. Nabasa ko ito mula dun sa website na gotquestions.com. Kung familiar kayo doon, meron kinote yung author ng article na ito, no, si Theodore Beza. Wala lang si Theodore Beza, no? Nakasama ni Calvin yan, no? Isa rin yan sa mga reformers. Maganda yung sinabi niya eh. No? Tingnan nyo, sabi niya, those individual persons, Father, Son, Holy Spirit, are one and the same perfect God, co-eternal, co-essential, co-equal, although in order, not degree, in order, the Father is first, who is from none, the Son is second, who is from the Father, also the only begotten Son, the Holy Spirit is third, who is from the Father and the Son, each indescribably by the eternal communication of the whole essence of God, the former indeed begotten, but the latter emanating. Kita niya? Hindi takot yung mga church fathers natin, tsaka yung mga experts, no? Yung mga theologians, kahit sa panahon ng Reformation. Gamitin yung mga term na yan, no? Kasi kinu-qualify naman nila. Pag sinabing the Father, He's first. Pero hindi ibig sabihin He's greater than the Son, no? Pag sinabing Son is second, pero hindi ibig sabihin He's subordinate to the Father. Pag sinabing the Spirit is third, hindi ibig sabihin mas mataas yung Father and Son sa Kanya. Hindi. They are co-equal, co-eternal, co-essential. Tingnan niyo yung mga words na binabantayan yung kanilang pagiging isang Diyos. Kahit na gumagamit ng mga term na pwedeng ma-misinterpret. No? Hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang ma-misinterpret kasi may qualifying terms, no? Sinasabi, pinapaliwanag, no? Yung kaugnayan ng mga salitang ito sa isa't isa. Dapat ganoon din tayo, no? Pagdating sa ating theology, hindi tayo takot gumamit ng mga terms na pwedeng ma-misinterpret kasi dinidefine naman natin yung term eh. No? Pinapaliwanag natin yung term. No? Pagka alam natin ang paliwanag sa mga term na ginagamit, hindi naman tayo maliligaw. Okay? So anong point natin dito sa pinag-uusapan natin na yan? The Father is the source of the personal subsistence of the Son and the Spirit, while all three are equally and exhaustively the one indivisible God. Again, ginamit natin yung salitang source. Diba? The Father is the source. Pag sinabing source, hindi ibig sabihin na galing lang sa Ama yung anak. O galing lang sa Ama at anak ang banal na Espiritu. Hindi yun ibig sabihin natin ng source. Ang ibig nating sabihin ng source, ito yung relationship. The Father is the defining person in the order. The Father is the first The Son is the second, the Holy Spirit is the third. Okay, so yung ibig sabihin ng source dyan of the personal subsistence of the Son and the Spirit. No? Pero they are equally and exhaustively one indivisible God. Okay, may nauna, may pangalawa, may pangatlo, pero hindi ibig sabihin hindi pantay-pantay ang kanilang pagiging Diyos. Nag-iisa silang Diyos. Okay? Next. The eternal covenant of redemption is the best proof of the order in the Trinity. Kahit dun po sa tinatawag nating plan of
redemption, ang tawag dyan sa scripture, covenant of redemption, meron din pong order eh. No? Hindi na natin bubuksan ito, pero ang pinakamalinaw dyan, no, sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14, meron tayong series ng sermon dito. At dun sa series sa sermon na yun, pinakita ko sa inyo na sa ating redemption, involved ang Trinity. Sabi ko nga, di ba, ang ating salvation ay Trinitarian. Okay? Kasi nandun yung Father, nandun yung Son, nandun yung Holy Spirit. At itong revelation na ito, there is the Father, the Son, yung order, kahit dun sa redemption natin ganun yung order Nauna yung Father, pangalawa yung Son, pangatlo yung Holy Spirit. No? Tingnan mo dito. The Father elects. Di ba siya yung una? Ang Ama yung pumili. No? Pagdating sa doctrine of election, it is the Father that elects. Hindi naman yung anak ang nag-elect. Ang Ama ang nag-elect ng mga makasalanang maliligtas. Di ba? Thus, authoring redemption. So siya yung nagplano ng pagtubos. The Son redeems, thus accomplishing redemption. Paano in-accomplish ni Jesus yung redemption? Siya yung doon sa tatlong persona ang isinugo para magkatawang tao. Diba? Pinag-aralan natin. Ang anak ay sinugo ng ama. Okay? Kasi may kinalaman yun sa kanilang tipanan ng pagliligtas Ang ama ang nagplano ng lahat, pero isa sa katuparan ng anak yung plano ng pagliligtas. Magkakatawang tao siya para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nang sa gayon, yung dugo niya ang ipambayad sa sala ng tao para mawala ang galit ng Diyos at para magkaroon sila ng kaligtasan. And then, the Spirit regenerates, thus applying redemption. Ganyan din yung order ng salvation Diba? Hindi naman po yung nanampalataya, yun yung pinili ng Diyos Pinili muna ng Diyos, no? Bago siya nanampalataya. No? At yung mga pinili ng Diyos, tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Nauna yung pagpili. Sumunod yung kamatayan ni Jesus sa krus. Pangatlo yung nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na born again yung mga makasalanan. Tingnan mo may order. The Father is first, the Son is second, the Holy Spirit is third. Pero hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan yung Ama kaysa sa anak. O mas makapangyarihan yung anak kaysa sa banal na Espiritu. Hindi. Yung order na yon, yun din yung role nila sa redemption Walang problema yun Sa atin lang naman nagkakaroon ng problema ng role natin sa isa't isa. Yung role ko, hindi naman ako humaharap sa mga tao. Hindi ako nakikita ng mga tao kaya hindi ako na-appreciate ng mga tao. Hindi katulad ni kapatid na lagi nakaharap, lagi nasa pulpito. Siya yung kilala, siya yung sikat, yun ang role niya Sa atin lang merong inggitan pagdating sa role. Sa atin lang merong nagseselos ka dahil sa role o part mo na ginagawa mo. Sa Trinity walang ganon. Kasi alam nila sa isa't isa na kailangan nilang gawin yun. At ang bawat role na yan na may kinalaman sa pagliligtas ng tao, mahalaga yan. Wala pong maliligtas kung hindi ginawa ng bawat persona ng Trinity yung kanilang role pagdating sa redemption. Okay? So yun yung mga verse, 2 Corinthians 13:14 at saka yung Ephesians 1:3-14. Mahalaga po yan. Point natin dito, it is the Father who sent the Son, not the other way around, and the Spirit is the one later sent by the Father in the name of the Son. Di ba pag binasa mo yung Bible, ang Ama, sa Old Testament pa lang, dominant na yung Ama Pero hindi ibig sabihin na dominant yung Ama, wala yung anak. Nandun na yung anak. Kaya nga meron tinatawag na theophany, yung nagmamanifest si Jesus. At ang isang manifestation ni Jesus sa Old Testament, yung tinatawag the angel of the Lord. So wala tayong time para discussin yan. Pero napapahapyawan ko yan before. So meron ng physical manifestation si Jesus. Even from the Old Testament. Kaya lang temporary lang yon. Kasi magkakatawang tao siya pagdating sa incarnation. Okay? Pero sa Old Testament, dominantly, nandun yung Father. Makikita mo naman.
Then, nauna siya. Pangalawa, son, pinanganak. Okay? Ibig bang sabihin, nung pinanganak yung son, wala pang Holy Spirit? Meron na. No? Pag pinag-aralan mo yung Old Testament, ang sabi ng ibang mga theologian doon sa Isaiah chapter 6, tandaan niyo sa Isaiah chapter 6, nakita ni Isaiah yung vision ng heaven. Nakita niya na ang Diyos ay nakaupo sa trono. No? Tapos, ang buong templo ay napupuspos ng kanyang kaluwalhatian. Sabi ng ibang mga theologian, yun daw kaluwalhatian ng Diyos na pumupuspos sa templo ay ang banal na spirito. No? Kahit naman sa Psalms, makikita mo yung presence ng Holy Spirit. No? Kaya lang, hindi pa ito yung panahon na naging mas dominant yung kanilang role. No? Lalo na pagdating sa mga Christians o sa mga elect. Alam natin na nauna yung ama, pinadala yung anak. Pagkatapos, nung pumanik na si Jesus, di ba? Doon sa Acts chapter 1, pumanik si Jesus sa langit. Pagdating sa Acts chapter 2, pinadala, bumaba yung Holy Spirit. No? Bakit? Dahil pinangako ng anak na ipadadala niya ang isang taga-alalay, no? Helper. At yun yung Holy Spirit. No? Kaya doon sa order, makikita mo yung first, second, third. Pero ibig sabihin nun, no? Na mas kulelat yung isa, mahina yung Holy Spirit. Kasi kulelat siya. Hindi ganon. Okay? Pantay-pantay sila. Kaya lang, ganyan yung revelation sa atin eh. Hindi mo naman pwede pagbaliktarin yan. No? Kung ano yung order sa Biblia ng revelation, ganun yung order ng ating understanding pagdating sa Trinity. And then last, the role is not the best way to describe the eternal distinction between the persons of the Trinity. Kadalasan kasi ginagamit yung salitang role. Okay, hindi natin iniiwasan na gamitin yung salitang role. The role of the Father, the role of the Son, the role of the Holy Spirit. O kung baka meron sila kanya-kanyang ginagampanan. Pero hindi ito ang best na term na dapat natin gamitin para ipakilala yung distinction ng Father, Son, and Holy Spirit. Maganda yung sinabi ni Kevin DeYoung. Medyo mahaba. No? Pero gusto ko ipakita sa inyo. Ayan. Mahaba, ano? Basahin ko po. Sundan nyo na lang. Sabi dyan, si Kevin DeYoung po ito, no? Doon sa kanyang article, titled Distinguishing Among the Three Persons of the Trinity Within the Reformed Tradition. Sabi niya, traditionally, the way in which the persons of the Godhead have been distinguished and they are distinct, which suggests three hypotheses. Technical yung term na hypothesis. Diyan natin nakuha yung salitang hypostatic union. Okay? Pag-aaralan natin yan pag dumating sa chapter ng confession natin patungkol kay Christ. No? Not different. Distinct sila. Iba yung Father sa Son, sa Holy Spirit, but they are not different. No? Which would suggest another ousia. Isa rin yung debate sa between Eastern and Western Church before, di ba yung ousia, yung homoousia. Hindi natin na pag-aaralan yan. It's not by roles or by eternal relations of authority and submission, but by paternity, filiation, and spiration. To put it another way, the Father is the Father and not the Son or the Spirit. The Son is the Son and not the Father or the Spirit, and the Spirit is the Spirit and not the Father or the Son. By virtue of the Father's unbegottenness as Father, the Son's generation from the Father, and the Spirit's procession from the Father and the Son. Nakita mo? Hindi natin pinag-uusapan yung role, no, para ipakita yung distinction. Pinag-uusapan natin dito yung order ng revelation. The Father is the Father, the Son is the begotten of the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Yun yung revelation. No? Siguro pinakasimpleng paliwanag. Ganyan kasi nakasulat sa Bible, ganyan natin siya tatanggapin. Ang ama ay ama, siya ang una. Ang anak ay pangalawa, siya ay bugtong na anak ng ama. Ang pangatlo ay banal na spirito, siya ay nagbuhat sa ama at saka sa anak. Ganun natin nakita sa Bible eh. So ganun natin siya i-accept, no, yung kanilang revelation.
Okay, conclusion. Diba may tanong? No? There is no Trinity, there is no Holy Trinity without the order of paternity, generation, and procession. Pag sinabing paternity, no, number 1, father. Paternity, di ba? Yun yung term na. Father. And then generation, di ba? Pinag-aralan natin eternal generation of the Son. Begotten, only begotten Son. And then procession, Holy Spirit, ibig sabihin, nagbuhat siya sa Ama at sa Anak. Pinadala siya ng Ama at ng Anak. Kaya sinabing nagbuhat siya sa Ama at sa Anak. So yan ang Holy Trinity. Yan ang order. Okay? Tanong. Nakakalito ba? Malalim talaga, no? Sobrang lalim. Doctrine of the Trinity. May question kayo? Tanong, clarification. O walang naintindihan dahil nalito na lahat. Ulitin ko mula sa simula. Paano natin nalaman na ganyan yung order? Ganyan kasi yung nakasulat sa Biblia. Ganun lang ang sagot doon. No? Ang unang nagpakilala sa atin sa Trinity, yung Father. Sumunod, ipinakilala ng Father yung Son. Diba lalo na dun sa baptism ni Jesus? Diba sabi ng boses mula dun sa langit, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. No? And then, ipinakilala sa atin ng anak yung banal na Espiritu kasi sabi niya, susuguin ko ang isang helper. No? Ang Holy Spirit. Kaya sabi, ang banal na Espiritu ay nagbuhat sa Ama at sa Anak. Pero hindi ibig sabihin na una yung Ama, sumunod yung Anak, huli yung Holy Spirit. Yung Ama yung pinakatuktok, pinakamakapangyarihan, pinakadakila, sumunod lang yung Ama, yung Anak sa ranggo, at huli o kulelat yung banal na Espiritu. Hindi ganon. Okay? Pantay-pantay sila. No? Pare-pareho silang Diyos. Walang labis na Diyos kumpara dun sa isa. Walang mas mababang Diyos kumpara doon sa isa. Pare-pareho silang Diyos. Pantay-pantay. Pero hindi ibig sabihin tatlo ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. No? Kaya nga po walang higit kaysa sa isa kasi iisa lang sila. Hindi mo sila pwedeng hati-hatiin. No? Kaya kung ano yung katangian ng Ama, yun din ang katangian ng Anak. Kahit na ba nauna yung Ama sa pagpapakilala sa Scripture, hindi ibig sabihin mas dakila. Pantay lang sila. Kung ano yung Ama, yun din yung Anak. Kung ano yung Anak, yun din yung Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit, yun din yung Ama at saka yung Anak. Okay? So, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung distinction, yung pagpapakilala sa atin ng Trinity, yun yung revelation sa atin sa Bible. Yun ang nakasulat. Yun yung order. Okay? At kung ano yung order, tatanggapin lang natin siya na gano'n. Wala na tayong idadagdag. Wala na tayong ibabawas. Kasi, pag dinagdagan mo, binawasan mo yan, baka maging heretical pa yung teaching mo. Malito ka pa. Malito pa yung tinuturuan mo. So kung ano yung tinuturo ko po sa inyo, yun yung nakasulat sa Bible, yun yung revelation sa atin sa Scripture. Dahil yung Scripture yung authority natin, susundin lang natin kung ano yung ni-reveal sa atin. Okay, ulitin ko, mystery yan Trinity no? Wala talagang, kahit sinong teacher ang tanongin nyo, hindi talaga lubos na maintindihan at may papaliwanag. Meron at meron talagang limitation. Kahit 50 taong ka na nag-aaral niyan, hindi mo mamamaster yan. Ano? Pagka sinabi mo na master mo na, edi ikaw na ang Diyos, hindi na yung Diyos kasi naintindihan mo siya. No? Pag naintindihan mo ang Diyos, Diyos ka na rin. Hindi pwedeng mangyari yun. Okay? Kaya huwag tayong matakot na aminin na hindi ko po naintindihan yan. No? O kaya talagang kahit ako nalilito pa rin, wala namang masama doon. No? Huwag lang tayo aabot dun sa point na nalilito ako na naliligaw na ako ng mga kulto. No? O yung nalilito na ako na hindi ko na rin alam kung anong tama. Huwag naman naabot sa ganun. Siguro kung nalilito man tayo, siguro pagka na-review ko ulit yung video ng aming Bible class, okay.
Naalala ko na ulit yung pinag-aaralan namin at yung doktrina namin tungkol dyan. Okay? So okay lang yun, normal lang yun. Kaya nga dapat re-review natin yung ating mga pinag-aaralan. Okay, so next Lord's Day, Lord willing, nasa paragraph 3 pa rin tayo. Pero doon na tayo sa huling portion. Para makamove on na tayo, no? Para matapos na natin yung chapter 2. Ang dami pa kasing chapter no? After ng chapter 2, pupunta na tayo dun sa chapter 3 naman. Marami ding detalye yun. So, titatalakayan natin yung bawat detalye. Ito lang ang pinaka matagal, 16 parts na tayo dito, sa of God and of the Holy Trinity. Hindi pa rin tapos. May part 17 pa. Baka may part 18 pa. I don't know. Okay? Wala na kayong question? I hope kung meron man kayong nako-confuse, hindi lahat ay nako-confuse kayo. So sana maging malinaw naman yung kaunti sa pinag-aralan natin. Okay, so magpahinga na muna tayo. Salamat po sa inyong lahat.